الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه إليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد وبعد أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته واجتناب النواهي وما توفيق إلا بالله عليه tawakkaltu wa ilaihi yunib. Katotohanan, ang papuri ay sa Allah lamang. Purihin natin siya at hilingin natin ang kanyang tulong. Humingi tayo ng kapatawaran at manumbalik sa kanya. Hilingin natin ang kalingan niya mula sa kasamaan ng ating mga sarili at mula sa mga masasamang ating nagawa. Sino man ang patnubayan ng Allah ay walang sino man ang maaaring makapagliligaw sa kanya. At sino man ang kanyang iligaw ay hindi na makakakita pa ng sino man na kanyang magiging gabay at patnubay. Tumitistigo ako na walang sino man ang may karapatang sambahin kundi ang Allah. Siya ay nag-iisa lamang at walang katambal. At tumitistigo rin ako na si Propeta Muhammad ay kanyang alipin at sugo, sumakanyanawa ang pagpapala at kapayapaan mula sa Allah, sa kanyang mga pamilya, mga sahabat at ganoon din sa mga tagasunod nila hanggang sa katapusan ng daigdig. O kayong mga Muslim, pinapayuhan ko kayo at ang aking sarili na maging makaputin sa Allah at maging masunurin sa Kanya, lumayo sa Kanyang pinagbabawal. Walang sino man ang maaaring makapaggagabay sa akin kundi ang Allah lamang. Sa sermong kong ito ay walang makapagpapatnubay sa akin kundi ang Allah lamang. At sa Kanya pinaubaya ko ang aking sarili at sa Kanya rin ako manunumbalik. Mga alipin ng Allah, tunay na ang sinabi na ito ng Allah ay nag-uutos sa atin ng takot sa Kanya at pagsunod sa mga ipinag-uutos niya.
at pag-iwas sa mga ipinagbabawal niya. At kabilang din sa takot natin sa Allah ay ang pagtitimpi sa anumang dumarating na pagsubok at unos sa ating buhay. Dahil ang lahat ng ito ay galing sa Allah subhanahu wa ta'ala. At magpasalamat naman tayo sa Kanya kung may dumating na maganda sa ating buhay. Ating pagkatatandaan na maging mabuti man o masama ang kapalaran na dumating sa atin, lahat ng ito ay may dahilan mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. Tayo ay sinusubukan ng Allah subhanahu wa ta'ala at kailangan nating maging matatag upang ating mapanatili ang tunay na takot natin sa Allah subhanahu wa ta'ala. At hindi tayo madaya ng syaitan at upang hindi tayo maligaw ng landas. Ating alamin na may dalawang klase ng Muslim na karaniwan nating mapapansin sa ating kapaligiran. Una ay yaong Muslim na makasalanan at pangalawa ay yaong Muslim na matibay ang kanyang pananampalataya sa Allah. Mga alipin ng Allah, makikita natin at karaniwan nating matatagpuan sa ilang mga kapatid nating mga Muslim sa panahon natin ngayon, maging siya man ay isang Muslim na makasalanan o Muslim na masunurin, na kapag tinatanong mo siya kung siya ba ay nananampalataya sa Allah, ang sinasagot niya sa iyo ay, oo, nananampalataya ako sa Allah. O tanungin mo siya kung siya ba ay nananampalataya sa huling araw, sa araw ng paghukom, na ang paraiso o Jannah ay inihanda ng Allah para sa mga alipin niyang masunurin at may takot sa Kanya. Na ang impyerno, unar, ay inihanda ng Allah para sa mga swail at sumusuway sa Kanya. Ang sinagot niya sa iyo ay, oo, ako'y nananampalataya sa huling araw. Sa araw ng paghukom, nananampalataya ako na ang paraiso o Jannah ay para sa mga masusunurin at may takot sa Allah. At ang impyerno, unar, ay para sa mga swail at di sumusunod sa Allah. Ating babalikan niyo ang unang klase ng Muslim na binanggit natin kanina lamang, ang Muslim na makasalanan. Ang Muslim na makasalanan ay yaong ginawa niya ang anumang bagay na naisin niya, kahit labag sa utos ng Allah, at karaniwan natin itong mahanap sa panahon natin ngayon. Samantalang yung pangalawang klase ng Muslim, ang Muslim na masunurin, ay higit na mainam at mas mabuti kaysa sa nauna. Siya na may matibay na pananampalataya at takot sa Allah. Makikita sa pamaraan ng kanyang pananalita at takot sa Allah. Makikita sa kanyang mga isinasagawa at ikinikilos ang takot niya sa Allah. At siya ay may takot sa Allah sa lahat ng takbo ng kanyang pamumuhay. At yan ang dapat na gayahin natin at dapat nating isakatbaran, lalo na sa panahon natin ngayon, na nagkalat ang mga fitna